Sa pagsisimula ng Asia-Pacific Economic Cooperation sa Vladivostok, Russia, inaasahan ng Department of Trade and Industry na mapapagtibay ng mga bansang kasapi nito ang ilang pulisiya at programa para mapatatag ang pagnenegosyo sa bansa. Kasama ng Pangulong Aquino, Sina Trade Secretary Gregory Domingo at Undersecretary Adrian Cristobal. Ilan sa mga priority programs na nauna ng inilatag ng APEC bilang priority agenda nito ay ang Trade and Investment Liberalization, Regional Economic Integration, pagpapalakas ng food security at pagpapatatag ng mga reliable supply chains at pagpapalakas ng kooperasyon para sa mas makabuluhang pag-angat ng ekonomiya ng mga bansang kasapi. Inaasahan ding mapapagtibay ng APEC Ministerial Meeting ang pagpapangat ng antas ng transparency sa pagnenegosyo at mga trade agreements. Mga kasunduang pinasok ng mga bansang kasapi nito pero tila kumakawawa rin sa mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas dahil sa iniimplementa ring protectionism sa mga bansang may mauunlad na ekonomiya. Samantala, inilabas ngayon ng Board of Investments ang ilang priority sectors na maaari nang mapagbigyan ng incentives para lalong makahimok ng mas maraming investors doon. Ito ay sa mga sektor ng agrikultura, pangisdaan, creative industries, shipbuilding, mass housing, steel industry, energy, infrastructure at public-private partnership, research and development, green projects, motor vehicles, hospital at medical, disaster prevention, mitigation and recovery projects at strategic projects. Ang naaprobahang investment priority programs ay para matugunan ng apat na critical areas tulad ng job generation, delivery of social services, international competitiveness at climate change mitigation and adaptation. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandol.